Dahil sa madilim at hindi mataong bahagi ng lugar kaya madalas may napapansing kaduda-dudang mga sasakyang humihinto kung saan pinaslang ang babae at lalaking nakasakay ng kotse Kamakalawa sa Barangay Lanao, Kidapawan City. Sa panayam ng Radyo Bida kay Purok President Marciano Ambrosia, ibinahagi nito na bago pa man ang pamamaril, personal niyang nakita habang lula ng motorsiklo ang dalawang sasakyang huminto sa Purok 6 na anyay tila may isinasagawang transaksyon. Ayon kay Ambrosia, ilang minuto matapos niyang madaanan ang mga sasakyan ay sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig, kasunod ang habulan ng dalawang sasakyan sa lugar. Dahil dito, napilitan umano siyang igilid ang kanyang motorsiklo upang makaiwas na madamay sa insidente. Nagpang-abot ang mga sasakyan sa Purok Mangustin kung saan doon na pinaulanan ng bala ang sinasakyang kotse ng mga biktima. Kaugnay nito, inamin ni Kidapawan PNP Acting Chief Police Lieutenant Colonel R.G. Celeste na matagal na ring minomonitor ng pulisya ang lugar dahil sa madilim at paborable umano ito sa mga iligal na aktibidad, partikular sa transaksyon ng droga. Ayon kay Celeste, ina-adjust na ng Kidapawan PNP ang deployment at operasyon ng kanilang mga tauhan upang masakop ang mga low visibility at crime-prone area sa lungsod. May mga sasakyan po na tumitigil doon kasi madilim po yun na area, medyo madilim na area at pwede talaga doon yung mga rogue element natin na doon sila mag-transaction. Pinag-aaralan ko ngayon kasi yung mostly sa mga insidente is medyo sa looban na po nangyayari. So mag-a-adjust po tayo ng deployment and operational dito sa ating PNP para masakop na rin po natin yung looban na area ng Kidapawan. Patuloy ang masinsinang investigasyon ng pulisya sa insidente habang tiniyak ng Kidapawan PNP na paiigtingin ang presensya ng kapulisan upang maiwasang maulit ang kahalintulad na karahasan. Joan Oranio, NDBC, Bida Balita.